marami talagang pwedeng maging problema at pananagutan itong mga contractors. Hindi ko nilalahat. Pero doon po sa mga na-identify na pwede ma-identify pa sa mga susunod na araw sa investigasyong gagawin ng Office of the President, sa isa sa mga problema nila ay pati local tax may problema. Kasi in-expose na po ni Mayor Moreno ng Maynila, may mga kontraktor din hindi nagbayad ng tamang buwis sa lokal na pamahalaan. At sa national government, BIR, ganon din. Kung hindi nakakabayad sa local, eh di mas lalo siguro sa national. Kasi mas malaki ang obligasyon sa national government. Kaya talagang pwedeng dinaya, sinadya, intentional, itong hindi pagbabayad ng tamang buwis. Sa bagay, expected natin yan. Kung involved talaga sila sa ghost project o talagang pang-aabuso sa pera ng mamamayang Pilipino, ano bang aasahan natin yan ay magdeklara ng tama para magbayad ng buwis? Kasi po ang pagbabayad ng buwis at kwentahan dyan ay base sa income. Eh kung involved ka, yung contractor sa ghost project, aba, ibig sabihin yung buo. Halimbawa, 100 milyon ng kontrata. Pero dapat ang kinuha mo dyan, 5% lang, SOP. May para ho sa kita ng construction company. Di malit lang ang babayaran mong tax. Magkano lang babayaran mong tax doon sa 5% ng ang 10% yan ay 10 million o 5 million. O yung 5 million na income mo, yun lang ang babayaran mo ng tax. Talagang taas na una, idideklara mo yun, legal na legal. Ay paano kung ghost project? Yung 100 milyon pisong project ay ibinulsa mo lahat. Paano mo ngayon dideklara yan? Pag idineklara mo na kumita ka ng ganong kalaki sa isang particular project, magdududa ang gobyerno at BIR, oh, wala kang ginastos. Hindi ka gumawa. Hindi mo ginamit sa project. Bakit magbabayad ka ng ganyang kalaking buwis? Yan po ang dahilan. Kaya asahan na natin talagang hindi magbabayad at magdideklara ng tamang income ang mga kontraktor na sangkot sa katiwalian kasi mabubuko sila. Kaya ang kanilang ginawa, ibinulsa na ng pera, kinuha yung pera natin. Kung hindi man 100%, pinakamababa, 50%, tapos hindi nila idineklara ang income nila dahil iniwasan pa rin ang tamang pagbabayad ng buwis. So doble ang kanilang racket. Kinuhanan na tayo ng pera, dinaya pa tayo, o malamang talagang hindi nagbayad para hindi humaideklara ang kanilang income. Yan ang malaking trabaho ngayon ng BIR. Paano habulin ang mga gumagawa ng ganyan? Baka hindi lang kontraktor ang gumagawa niyan. May mga ilang negosyante ring maaaring ganyan ang ginagawa. Hindi totoong dinideclare ang kanilang income para maiwasan ang malaking obligasyon na 30% or 25% o kung magkaano man ang obligasyon na buwis. Yun po yung isa sa mga hamon sa ating BIR kung paano nila habulin yan. At nagtatrabaho naman sila. Good luck. Congratulations sa inyong mga posibleng tagumpay. Samantala, tuloy po ang laban sa graft in corruption. Dahil kawawa na po ang taong bayan, ang mga mamamayan may-ari ng pera. Ito hong nangyayari ngayon ay hindi na biro. Kailangan pong ilabas na ang lahat. Kailangan po na talagang matigil na ito. Kung hindi man 100%, ay malaking bahagi ng nawawalang perang inaabuso ng iilang sektor, iilang grupo o sakali sa pribado or marami sa gobyerno ay dapat matigil. Kasi pag hindi po natigil ito, palala ng palala pagdating na mga susunod na panahon, lalo pang titindi. Baka hindi lang ghost project ang ating makita. Baka ho talagang ultimong plano, baka wala ng plano. Puro bulsahan na lang. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang mga taong bayan ay magtitiis. Hindi natin alam yan. At hindi natin kontrol yan. Nakita niyo yung nangyayari sa Indonesia. Hindi ko po sinasabi na gawin natin yun. Pero yung nangyari sa Indonesia, isang malaking halimbawa, isang malaking wake-up call sa buong mundo, sa lahat ng klase ng gobyerno, anumang sistema ng gobyerno, federal, parliamentary system, presidential, o kung ano man. Dahil ang mamamayan po ng Indonesia ay nag-riot, nag-aklas, galit sila sa korupsyon. Ayaw nila ng korupsyon. Hindi na mapigil ang kailang
kanilang riot dahil gusto nilang pakitang hindi sila papayag na abusuhin ang kanilang pera, abusuhin sila ng kanilang gobyerno o ng kanilang mga opisyal ng pamahalaan. Kaya matindi ang problema ron. Sinusunog ang mga building, mga sasakyan, kaliwat kanan ng mga kaguluhan, hindi makontrol ng mga otoridad. Hindi lang pulis, pati military na involved na. Ganong kalala dahil sa korupsyon. Ayaw nating mangyari dito sa Pilipinas yan. Dahil mahal natin ang ating pamilya at ang ating bansa. Pero kung magpapatuloy at hindi makokontrol, hindi natin masasabing kaya pang tiisin ng mga Pilipino. At hindi ko alam kung hanggang kailan magtitiis ang mga Pilipino sa garapa lang korupsyon. Kasi hindi na ko maididinay. Maniwala kayo sa akin. Hindi na maididinay ang korupsyon kasi ngayon pumutok na ang lahat at marami pang dapat lumabas. Dahil pinangunahan ni Pangulong Marcos, huwag natin kakalimutan yung isyong yan. Ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagsimula ng expose. Nakadiscover siya ng katiwalian. Kaya siya nananawagang labanan ito. Sumusunod lang po ako at itong aking channel. Sana sumunod kayo. Walang bawal sa tamang galaw. Hindi kayo makukonsensya kung tama ang ating ginagawa. Mas makukonsensya kayo kung mananahimik. Dahil kawawa ang ating bansa sa kamay ng mga umaabuso sa pera at kapangyarihan. Ang laban ng Pangulo, samahan natin. Please like, share, subscribe, and follow. Comment, okay lang po. Welcome po. Basta professional, marangal, okay lang. Sunod na ating pag-usapan ito. Ay naku, ayaw talaga ni Senador. Ayaw talaga ni Senador Amy Marcos kay Boying Rimulya para maging ombudsman. Si Boying Rimulya na interview na ng Judicial Bar Council ng isang araw. Nabuhay pa rin at binubuhay ni Amy na meron niyang pananagutan pa. Hindi pa tapos ang kanyang kaso. Kasi si Amy po ang nag-file ng kaso laban kay Boying Rimulya before Office of the Ombudsman. Ang sinasabi ngayon ni Amy, paano mag-o-ombudsman? Yung isang merong kaso sa ombudsman? Anong kahinat ka ng kaso kung yung may kaso siya maghahawak ng opisina? O yan po yung mga sundot. So kailangan siguro ma-dismiss muna kung kayang linisin ni Rimulya ang kanyang kaso dyan sa ombudsman bago siya malagay dyan kung sakali. Although isa lang siya sa mga nag-apply at in-interview ng Judicial Bar Council, wala pa pong opisyal na ilalabas kung sino ang gagawing bagong ombudsman. Umago nita, kinasuhan ni Amy Marcos dahil daw sa paglabag sa ating batas, yung pagkakahuli kay Duterte. Yan po yung punto ni Amy Marcos na ngayon ay dinala. Nandiyan ako nakabinbin sa Office of the Ombudsman na gustong puntahan ni Rimulya matapos nga siyang mag-apply. Anong inyong masasabi diyan?